transgress the commandment of God because of your tradition. Thus you have made the commandment of God of no effect by your tradition. Hypocrites, well did Isaiah prophesy about you, saying, These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me, and in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Let us pray. We thank you, Heavenly Father, for gracing our fellowship tonight. Indeed, you have always been faithful to your promise that as we gather as one body, your Spirit will just descend in our midst. And as your Spirit assumes dominion in our midst, teach us, allow us to fully understand your word without any semblance of doubt and reservation. Let your spirit of wisdom just take control of our minds so that the wealth of knowledge that will flow out of your mouth shall rest upon our lives, and nothing shall be taken away by the devil, because your Spirit who sows the seed shall only sow on the fertile ground of our lives. Today, as we come before your presence with thanksgiving, guide us, lead us, protect us, so we may experience perfect peace, solemnity, and harmony. In Jesus Christ's name we pray, and everybody said, Amen and Amen. Ang ating pong teksto ngayong gabi ay hango sa mga salita at talata na nakapaloob sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, ika-15 pangkat, magmula talatang 3 hanggang 9. Madali pong maunawaan ang ating teksto sapagkat ito'y may kinalaman sa mga tradisyon ng tao maging sa ating sariling bansa. Malapit na nating ipagdiwang sa ating bansa ang tinatawag na All Saints Day. At nakita po natin kung paanong ipinagdiriwang ng mga tao ang araw na ito. Hindi natin alam kung saan nagmula ang tradisyong ito, pero ngayong gabi ito po ay ating ibabahagi upang malaman natin kung ano ang pinagmulan ng bagay na ito. Unang-una, yung pong salitang All Saints Day ay isang misnomer. Bakit sinasabi natin ganon? Dahil ang ibig sabihin ng All Saints Day ay araw ng mga hinirang ng ating Panginoon. Okay? Araw ng mga santo. Sino ba yung mga santo? Yung mga mananampalataya. Doon sa Pauline epistles, makikita natin kung paanong batiin ni Apostol Pablo ang mga kasapi ng iglesia sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kanyang tinatawag ang mga mananampalataya bilang mga saints sapagkat sila'y hinirang ng ating Panginoon, tinanggap bilang kanyang sariling mga anak at tagapagmana ng kanyang mayamang biyaya at pagpapala. Ganon tayo itinuturing ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Bible, sa isa sa mga sulat ni Apostol Pablo, but as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom you cry out, Abba, Father. And the Spirit Himself bears witness with your spirit that we are children. And if children, then heirs and joint heirs with the Lord Jesus Christ. Yung po ang ibig sabihin noon. Pero sa ating bansa, ang ipinagdiriwang ay yung araw ng mga patay. Di ba? So makikita natin na yung taguri doon ay hindi akma doon sa katotohanan na ating ginagawa. Kasi, unang-una, magkaiba. Iba yung titulo, iba yung ginagawa. Na mga kapatid, wala pong masama na alalahanin ang mga yumao. Sa akin, I find it perfectly alright na mga minamahal nating sa buhay na nauna na ay ating alalahanin.
Pero sa katotohanan, ang bagay na ito pwede natin gawin anumang araw sa loob ng isang taon. Maging araw-araw natin silang alalahanin, ayos lamang iyon. Kaya lang dito sa ating bansa ay nilahukan ng iba't ibang paniwala at kultura ng ibang bansa ang ating pagdiriwang nitong tinatawag na araw ng mga patay. Kung kayo po'y mamamasyal sa mga malls, makikita natin yung mga sales staff, yung mga kawani ng mga tindahang malalaki ay mga nakasuot ng mga kasuotang malademonyo, na hindi na nilagyan ng makeup yung mukha, talagang gano'n ang kanilang itsura. Mas maigi kung walang makeup dahil talagang natural yung kapahayagan ng kanilang tunay na pagkatao. Pero makikita natin, di ba? May mga sila, make-up, may tahiri ito, gano'n. Merong pana na nasa likod, mabos sa dibdib. Di ba? May pinalaon na dito sa ulo. Tapos may mukhang demonyo, may mukhang satanas, may kapa, may tinidor, di ba? Iba't ibang uri ng imahe ni Satanas, 10 ng kanyang mga kampon. At ang bagay na ito ay tinitignan ng mga tao na napakagandang tradisyon at gawain ng mga Pilipino at maging ng mga mananampalataya without understanding na ang bagay na ito ay ploy ng kaaway, strategy upang iligaw sa katotohanan ang maraming tao. Nakalulungkot isipin na maraming mapapahamak dahil sa kanilang kawalan ng kaalaman patungkol sa bagay na ito. Yung iba hindi naman naiintindihan kung ano ang pinagmulan nito, ano ang significance ng bagay na ito, kundi sila sumasama lamang sa agos ng maling paniniwala. Kung ating sisiyasating mabuti, yung mga gawain na kaakibat ng gawain ito, bago maganap yung tinatawag na All Saints Day, may tinatawag na Halloween night, di ba? Ito'y ipinagdiriwang. Nagkakaroon ng mga pagsasalo-salo, pasinaya, may tinatawag na Halloween party na kung saan ang mga tao ay nagsusuot ng mga kustumbre o mga kasuotan na mga imahe ng mga puwersa ng kadiliman. Ang bagay na ito ay hindi dapat ginagawa lalong-lalo na ng mga mananampalataya. Ngunit, meron po ilang simbahan na nalalaman na nagkakaroon sila ng Halloween party. Imbis na ituro ang mga sound o tamang tradisyon, ang tinuturo ay yung mga tradisyon ng tao, invalidating the sound doctrine and commandments and tradition of God. Kaya mamaya makikita natin kung ano ang reaksyon ng Panginoon sa ganitong uri ng maling paniniwala. For your information, yung pong Halloween, now a children's holiday. Nung aking sinaliksik ang bagay nito, ang sabing Halloween was originally a Celtic festival for the dead. Ano ba yung Celtic? Okay? Naririnig natin yung Celtic, di ba? Yan yung team sa NBA, yung mga Celtics, celebrated on the last day of the Celtic year, October 31. Now, elements of that festival were incorporated into the Christian holiday of All Hallows Eve, the night preceding All Saints Day. Until recent times, in some parts of Europe, it was believed that on this night, witches and warlocks flew abroad and huge bonfires were built to ward off these malevolent spirits. Children's prank replaced witches' tricks in the 19th century, but most
of the other Halloween costumes are probably survivals from the Celtic festival. Now, going back to the word Celtic. Yung Celt means a group of barbarian people who inhabited Central and Western Europe. For example, yung Switzerland, France, Spain, Italy, and most of all, yung Great Britain. Kasi ito naging malaganap ng tunay sa bansang Great Britain. Yung mga Irish, yan, di ba? Marami dyan mga Celtics eh. Okay? Karamihan sa kanila ay sinundan yung kostumbre at kultura ng mga Celtics na nagmula sa ibang bansa ng Europa. Now, sabi, yung Halloween, ano ba yung sabihin ng Hallow? Ha? Hallow. To consecrate, to honor as sacred. Hallowed be thy name, thy kingdom come. Di ba yun yung sabihin nun? Ha? Now, ang bagay kong ito ay isang deception ng kaaway. Halloween, as I've said, is a ploy or a strategy of the devil to deceive people into believing that he and his minions are harmless and therefore can be considered as friends rather than an enemy. Bakit ba ang mga tao, kung titignan natin mabuti, ay magsusuot ng mga ganong uri ng kasuotan at imahe? Samantalang yun ay imahe ng demonyo, 10 ng kanyang mga kampon. Bakit ang tingin natin cute yung nagsusuot ng ganong mga bagay? Di ba tingin natin, ang cute o, tingnan mo, ang ganda o. Di ba? Bagay na bagay. Mukha silang demonyo talaga. Di ba? Mukha silang mga impacto at mga tiyanak at mga halimaw. Di ba? Bakit natin gugustuhin na yun ang ating maging imahe? Di ba? Makikita mo yung anak, pinupuri, sinasabi, wow, ang gwapo ng anak. Tingnan mo, nakasuot siya ng kasuotan ni Satanas, di ba? May sungay pa, umiilaw, di ba? Nakakita ko kasi yung mga bata mga nakasuot ng sungay na may ilaw, di ba? Ang ganda niya. Meron siyang kapa at meron pa siyang tinidor, meron pa siyang pangil, di ba? Ang ganda. Now, ang tingin natin sa ganito, yung mga puwersa ng kadiliman ay harmless. Wala silang magagawang anumang masamang bagay sa mga tao. At sasabihin natin, maituturing natin silang mabuti at maituturing na mga kaibigan at hindi kaaway. Na mga kapatid, ang sabi po sa Bible, ang kaaway o magnanakaw ay naparito upang pumatay, pumuksa at mangwasak. John 10:10 says that the thief comes to steal, to kill, and to destroy. But the Lord said, I have come that you might have life and have it more abundantly. Yung po yung magkataliwas na gawain ng Panginoon at kaaway. Now, pinalalabas ng kaaway, mabuti siya. Di ba? Gaya siya ng Panginoon. That has always been His goal and objective. To be equal with God. I will ascend into heaven. Di ba? I will rise above the throne of God. And I shall be like God. Gusto niyang pantayan ang ating Panginoon sa lahat ng bagay. Sa kapangyarihan, sa kaluwalhatian, sa kabanalan. Pero totoo, siya'y masama at siya'y mamamatay tao. He came to steal. Yung panggawain ng kaaway na magnakaw ay masama, doon lang sa punto na yon, ang sabi po sa Bible, ipinag-utos ng ating Panginoon sa Exodus chapter 20, verse 15, sabi ni Lord, you shall not steal. Di ba? Huwag kang magnanakaw. Stealing is a sin because it is against God's law and command.
The devil steals everything and anything of value from man. And he does this thing to bring the curse of poverty to man. He steals life and salvation of man. Yun po ang matindi. Ang kaaway na parito upang pagnakawan ang tao sa lahat ng kanyang tinatangkilik, maging ang kanyang buhay at maging ang kanyang sariling kaligtasan. Kung maaari, maging mananampalataya, impluwensyahan niya na tumalikod sa Panginoon at mamuhay sa kasalanan, kalikuan at kasamaan. That has always been the goal and objective of the devil. Kaya doon sa parable of the Good Samaritan, there was a man, a traveler, who was waylaid by the thieves. Di ba? And he was not only beaten to death, beaten severely up to the point na siya ay naghihingalo na at siya'y pinagnakawan. He was stripped of everything he had. Yung pong parable na yon ay kumakatawan sa mga tao na pinagnakawan ng kaaway, mga magnanakaw. Kaya magnanakaw sa Bible, si Satanas, 10 ng kanyang mga kampo. Ang layunin ng kaaway ay ihati sa buhay ng tao ang sumpa ng kahirapan. There were actually 3 laws and curses na kaakibat ng kasalanan. 3 sumpa pala. 3 curses under the law na kaakibat ng kasalanan. The curse of death, the curse of sickness and disease, and the curse of poverty. Yun po ang gawain ng kaaway. May mabuti bang gawain ng kaaway? Wala. Kaya yung mga tao na binibigyan ng magandang imahe ang kaaway ay nagkakamali. Hindi nila nalalaman na ang kanilang ginagawa ay laban sa ating Panginoon. Diba? Lalo na sa mga mananampalataya. Dapat ang nakita sa kanila si Kristo. Diba? Ang masumpungan sa kanilang mga puso ay ang banal na Espiritu. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If you defile the temple of God, God will destroy you. For the temple of God is holy and that temple is you. Pasusulatan yung, diba? Yung iyong mukha. Maglalagay ka ng pangil, bababuhin mo yung iyong sarili. Samantalang sinasabi na ikaw ang templo ng banal na Espiritu. Panatilihin mong malinis. Hindi lamang ang iyong pagkatao, maging ang iyong imahe. Because the image of God is in you. Man was created in the image and likeness of God, not in the image of the devil. Diba? Bakit yung imahe ng kaaway ang masasaksihan at makikita sa iyong buhay? Dapat yung imahe ng Panginoon. Now, as you read Ephesians chapter 4, verse 24, there are 2 words that describes yung bang imahe ng Panginoon sa atin, yung righteousness and holiness. Eh pag ang tao ay nagsimula ng magdamit ng damit sa tanas, nandun ba ang imahe ng kabanalan at katwiran? Makikita mo ba sa kanya ang Panginoon, ang banal na Espiritu? Ang makikita sa kanya ay si Satanas at ang kanyang mga kampo. Ang gawain ng kaaway ay pumatay. His work brings nothing but death and destruction to all. He does nothing good, especially to God's people who are the center of his revenge and retaliation, act of retaliation against the Lord. Because he failed to deflect the advent of the Lord Jesus Christ, now he points his revenge to man instead of the Lord. Kasi hindi siya nagtagumpay sa ating Panginoon. Siya'y tinalo ng Panginoon sa bundok ng Kalbaryo 2,000 taon na nakalilipas. Kaya ang kanyang puot at galit ay kanyang itinuon sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya. Now let's talk about
further yung Halloween. Sabi natin ito ay isang taktika ng kaaway. Di ba? Upang linlangin ang mga tao at paniwalain na siya at ang kanyang mga kampon ay mga harmless at maituturing na mga kaibigan. At ang resulta, maraming tao ang nadideceive. Yung mga gumagawa ng gano'n, mga deceive na kagad. Di ba? Kung ginagawa mo yun, you are a deceived Christian. Now, kilala ba natin kung sino yung deceiver? Paano nadideceive ang kaaway? Salita. Gawa. Pinag-aralan natin that the devil has been defeated 2,000 years ago on the cross in Calvary. But just like a serpent, when you crush the head of a serpent, mas nga bulati, di ba, apakan mo yung ulo ng bulati, kumikilos pa yung buntot, there remains what we call a tail power. Di ba? Ano yung tail power? Yung salita. Yun ang sandata ng kaaway, wala na siyang ibang sandata. Kaya, ang ginagawa niya is to deceive people. Linlangin. Okay? Now, sabi po sa Revelations 20:10, let us identify the deceiver. Sabi rito, the devil who deceived men was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. Maliwanag na sinasabi na ang mandilim lang at magnanakaw, ang dami niyang title Di ba? Mamamatay tao, murderer. John chapter 8 verse 44, not only a liar but a murderer. Yung daw mandilim lang, yung demonyo. At yung mga nalilin lang, ano sila? Di ba? Nagpapasakop, nagpapailalim, sumusunod sa mga gawa ng kaaway. Ano may tatawag mo sa kanila? Tagasunod. Christians are followers of the Lord Jesus Christ. Kaya sila tinawag na Christians because they are followers of our Savior. Pagka ikaw ay tagasunod ng kaaway, ano ang tawag sa iyo? Di ba? Hindi ko alam ba? Satanation. Ano? Satanic. Alam niyo yung tinukoy dito sa Revelation 20:10. There were 3 personalities mentioned. Namely, number 1, tignan niyo mabuti yung, pakita mo nga yung Revelation 20:10. There were 3 personalities mentioned. Number 1, the devil. Sino yung devil? Si Satanas, si Lucifer, the beast, di ba? The Antichrist, and the false prophet. Tatlo yan. Okay? Lahat yan ay pare-parehong naglalayon na sirain, wasakin ang buhay ng mga tao. But in the end, they will be punished. They will be thrown into the lake of fire and brimstone. And they will be tormented day and night forever and ever. Ang tawag doon, eternal damnation. Paano yung mga sumusunod? Ano ang naghihintay sa mga taong gumagawa ng gawain ng kaaway? By the way, yung 3 personalities na ang tawag doon ay Satanic Trinity. Kung may Trinity o may 3 kapahayagan ng iisang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, ang kaaway ay deceiver, manggagaya. Di ba? Dinagaya niya ang Panginoon. Meron din siyang Trinity. Ang tawag dito ay Satanic Trinity. The devil, the beast, and the false prophets. False prophet. Ang tawag po yan ay Satanic Trinity. Now mga kapatid, doon sa mga talatang ating binasa, ay ipinapakita ang kahalagahan ng tinatawag na sound doctrine, sound tradition. Walang masama na tayo magkaroon ng tradisyon kung ang mga tradisyon ito ay ayon sa salita at kalooban ng ating Panginoon. Kaya sabi ko kanina, kung anong sama ng mga tao ay
alalahanin ang kanilang mga yumao sa buhay. I don't see anything wrong with that. Di ba? Alalahanin mo, hindi okay lang yun. Di ba? O. Ano yung masamang ginagawa ng mga tao patungkol sa mga patay? Di ba? Marami. Pagka may nagsasalita sa necrological service, sa funeral service, sa vigil, palagi kong sinasabi sa mga nandoon sa lamay, hindi ko po ipinag-pray ang mga namatay na upang sila'y maligtas dahil ang kaligtasan ay personal. Kung ang tao ay gustong maranasan ang pagliligtas ng ating Panginoon, ano ang kanyang gagawin? Simple. Profess His faith. Repent and accept the Lord Jesus Christ as His Lord, God, and Savior. Sabi ng Iglesia ni Cristo, marami pang dapat gawin. Kailangan maging bahagi ng Iglesia muna. Teka, sino ba nagliligtas? Yung Diyos ng relihiyon o yung relihiyon? Palagi nilang ine-emphasize, alam niyo mga born-again Christians, mali ang kanilang doktrina. Excuse me, we say that your doctrine is wrong. Tayo naligtas simply because of the Lord Jesus Christ. Wala tayong naging bahagi sa ating kaligtasan. Hindi mo kinakailangan maging bahagi ng isang relihiyon upang ikaw ay maligtas. Ang kailangan mo, hindi relihiyon, ang kailangan mo si Kristo. Yung magnanakaw na napako sa bundok ng Kalbaryo kasama ni Kristo, yung may naging bahagi ng anumang denominasyon o iglesia, he merely professed his faith and his belief. Panginoon, wag mo po akong kalilimutan pagdating mo sa iyong kaharian. Saying na yung kanyang kaharap, Panginoon. Di ba? Pananampalataya at paniniwala yung kinilala niya si Kristo bilang Panginoon. Wag mo po akong kalilimutan pagdating mo sa iyong kaharian. Sinasabi niya, alam ko na ikaw ang hari dahil may kaharian ka. At alam ko na ang kaluluwa ko ay kaya mong iligtas. Kaya ako iyong alalahanin, Panginoon. A simple profession of faith. Ipinakita niya yung kanyang pananampalataya kay Kristo. And how did the Lord respond? Today, you shall be with me in paradise. Ang tanong ko, ang tao bang yun ay nabinyagan? Ang tao bang yun ay naging bahagi ng iglesia? Hindi. Ang sinabi niya lamang ay yung kanyang paniniwala at pananampalataya. Ang sabi niya Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, for it is by grace that we have been saved through faith, and this is not of yourselves. It is a free gift of God, not by works, so that no one should boast. It is a free gift. Kaloob ng ating tinatanggap mula sa ating Panginoon. Nobody is worthy. Wala. We were saved by God's grace and mercy. Wala tayong pwedeng sabihin, gumawa ako ng mabuti kaya ako naligtas. Nagmamapuri ka noon. Itinataas mo ang iyong sarili. Samantalang wala kang naging bahagi sa iyong kaligtasan. Ang nagbata ng lahat ng hirap, pagdurusa, sugat, hapdi, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Tayo naman ay hindi naparusahan ng gayon. Ang ating Panginoon ay nagdusa sa kasalanan ng iba. Sa kasalanan mo ako, tayong lahat. And yet, the Lord Jesus Christ is totally holy. Hindi naman siya talaga makasalanan. Inako niya ang ating kasalanan. So, nasaan ang kaligtasan? Nasa relihiyon ba o nandoon sa Diyos ng relihiyon? Kay Kristo ang kaligtasan. Ang sabi sa Bible, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Nor is there salvation in any other, for there is only one name given under heaven by which man shall be saved, and that name is none other than Jesus Christ. Acts 4:12. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sound tradition. Yung tradisyon na sinusunod sa ating bansa ay taliwas doon sa tinatawag na tamang tradisyon. Because that tradition will bring you to destruction, not blessing nor favor from God. Basahin po natin yung Colossians chapter 2 from verse 1 to verse 8.
with emphasis on verse 8. Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Anong sabi? Filosofiya ng tao. Empty, deceit, walang kabuluhan na paniniwala. Sila'y nangaling lang ayon daw sa tradisyon ng tao. Ayon daw sa basic principle ng sanlibutan. Hindi ayon kay Kristo. Not according to Christ. Kasi ang sabi, ang tradisyon na dapat nating sundin ay yung tradisyon na itinadhana ng salita ng ating Panginoon. Kaya ang Panginoon na pupuot sa mga tao, they invalidate the sound tradition of God. These people honor me with their lips, but their heart is far from me, teaching us doctrines, the commandments, and even the tradition of men. Buti pa ang tao, sinusunod nila eh. Pero ako, hindi nila sinusunod at pinapakinggan. Come to think of it, sino ba nagmamay-ari ng ating buhay at lahat ng ating tinatangkilik? Sino ba ang ating Diyos na nagligtas sa atin at patuloy na magliligtas sa atin? Yun nasa langit. Pero ang tao, pinagwawalang bahala. Kasi masaya, di ba? Magmukha kang demonyo, masaya, di ba? Sumama ka lang sa mga pasinaya ng mga demonyo, inka, di ba? Kasama ka doon sa maling tradisyon at ikaw ay may masayang kalooban. Na mga kapatid, kaya nagagalit ang Panginoon. Dito po sa Colossians chapter 2 from verse 1 to 8, here we see that the sound tradition is the tradition of God according to Christ. Yun yung sinasabing sound tradition ayon sa ating Panginoong Jesucristo. Now, let us read yung ating teksto, Matthew chapter 5 from verse 3. Okay, verse 3 muna. Why do you also transgress the commandment of God because of your tradition? Nagtatanong ang Panginoon eh. Ha? Sabi ng Panginoon, why do you break God's commandment? Bakit ninyo nilalabag? Hindi lamang yung tradisyon, kundi yung utos ng ating Panginoon sa ngalan ng tradisyon ng tao. Verse 4, for God commanded saying, honor your father and your mother, and he who curses father or mother, let him not put to death. Doon na natin basahin sa verse 6. Sabi rito, thus you have made the commandment of God of no effect by your tradition. Ginawa ninyong walang saysay ang utos ng inyong Panginoon dahil sa inyong sariling tradisyon. Ano ang tawag ng Panginoon sa mga taong ipinagwawalang bahala at nilalabag ang tradisyon ng ating Panginoon? Ano sabi niya sa verse 7? Ito ho ang tawag ng Panginoon sa kanila, hypocrites. Kayo mga hipokrito, sabi ng Panginoon, para mga Pariseo, di ba? Mga nakadamit kayo ng puti, nananalangin sa mga sinagoga, pero kayo parang mga nicho na pipinturahan ng puti, ngunit ang inyong kalooban ay mga bulok, sapagkat ang nasa loob noon ay mga bulok na mga katawan. Para kayong mga Pariseo. Sabi ng Panginoon, mga hipokrito kayo. Tama yung sinabi ni Propeta Isaiah, verse 6. These people draw near to me with their mouth. Ang profession nila hanggang dito lang sa puso. Kristiyano sa puso, ngunit hindi sa puso. Magaling lang magsabi, Kristiyano ako. Tanungin mo, paano ka naging Kristiyano? Ano ibig sabihin ng Christianity? Ano ibig sabihin ng gospel? Paano ka naligtas? Hindi alam. Pero ang tawag niya sa sarili niya, Kristiyano. These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips. Professing Christian, di ba? Ang tawag doon, professing Christian.
But their heart is far from me, and in vain they worship me, teaching as doctrines what? The commandments of men, the tradition of men. Sabi ng Panginoon sa verse 8 and 9. Na mga kapatid, ano ang kahihinatnan ng mga taong nagpapalinlang sa kaaway? Kasi sabi natin, kung ang mga kaaway, si Satanas, 10 ng kanyang mga kampon, ay napipintong parusahan sa pamagitan ng pagtatapon doon sa lawa na kumukulo, lake of fire and brimstone. Paano naman yung mga nagpapalinlang? What will be the fate of the deceiver and the deceived? 1 Corinthians chapter 6, 9, 10. Kung kayo po, mga kapatid, ay na-deceive, huwag natin sabihin, inosente ko. Okay? Pastor, bakit ba nung lumindol sa Bohol at Cebu, maraming napahamak na inosente, mga bata't matatanda? You have to understand that there is no such thing as innocent victims. Walang innocent sinners. Because we belong to a fallen race. Doon pa man sa panahon na tayo panganak, meron na tayong kasalanan. Sabi ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala at hindi nakarating sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. 1 John chapter 1 verses 8 and 10, if we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word and his truth is not in us. Lahat tayo makasalanan. Kung ang lahat ay makasalanan, sila'y napipintong paparusahan. Kaya lamang sa ating bahagi, bilang mga mananampalataya, ang nagbata ng lahat ng hirap at pagdurusa, hatid ng kasalanan sa ating buhay, ang ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Si Lord. Doon sa bahagi ng mga taong nalinlang, masasabi ba natin, they were only deceived. At hindi sila dapat parusahan. Mga kapatid, basahin natin yung 1 Corinthians chapter 6, 9, 10. Isa kang empleyado ng mall, meron kang make-up ng halimaw. Yan. Kasi, pinagsuot kami ng mukhang halimaw. Sana hindi ka na naglagay ng make-up ng halimaw. Yung mukha mo, sapat na yun, mga kapatid. Upang ikaw ay mapasama doon sa tinatawag na mga habbo ng kadiliman. Okay na yung natural. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Yun daw mga hindi matuwid, unrighteous, ay hindi makakapasok sa kaharian ng ating Diyos. Sino-sino ba yung unrighteous? Fornicators. Yung lumalabag sa magandang asal, hindi sila kasal, sila yung nagtatalik. They are fornicators. Iba yung adulterers, may asawa yun. Pero yung parehong walang asawa, fornicators yun. Idolaters, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ayaw tanggapin ng mga Pilipino. Hindi ko kami idolaters. Hindi ko kami sumasamba sa mga ribultong larawan. Mga kapatid, huwag na tayong maglokohan. Tayo naman sa panitay, nasa ganyung uri ng pananampalataya. But what is the first and second commandment of the Lord in the 10 Commandments? It talks about idolatry. Thou shalt not have no other gods before me. Thou shalt not make for yourselves any graven image or any likeness of anything that is in the heavens above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not worship them nor serve them, for I, the Lord your God, I am a jealous God, visiting the iniquities of the father and the children to the third and fourth generations of those who hate me, but showing mercy to thousands of those who love me and keep my commandments. Ano din na Binabasa ko palagi ito pag itinuturo ko yung
topic about idolatry. I use Catholic Bible. You know why? Because I love them. Wala akong masamang tinapay sa kanila. Ang gusto kong malaman nila, ito ang nakasulat sa Biblia ninyo, na masamang sumamba sa larawan at tribulto. Isaiah 44, sabi ng salita ng Panginoon, mga hangal at walang kwenta ang sumasamba sa mga bagay na ginawa ng kamay ng tao sapagkat siya'y makasalanan, sapagkat siya hindi ligtas. Bakit natin sinasamba ang gawa ng mga tao hindi ligtas at makasalanan? E sino ba gumagawa ng tao? Gawa ba ng Diyos? God does not dwell in temples made of human hands. Hindi siya nananahan sa mga bagay na gawa ng kamay ng makasalanan ng tao. Adulterers, homosexuals. Yung mga homosexuals, gaya na sinabi ko, bakla ka, tomboy ka. Eh, yun ang iyong pagkatao. Di ba? Anong gagawa natin ito? Pero huwag kang makikipagtalik sa iyong kapwa. Di ba? May husband's lover. Huwag kang maging husband's lover. Nandun pumapasok ang kasalanan, hindi sa pagiging bakla o tomboy. Yung pakikipagtalik sa kapwa. Di ba? Yun ang bawal. Yun ang pinagbabawal ng salita ng ating Panginoon. Sodomites. Ganun din yun. Sexually immoral. Thieves, magnanakaw. Covetous, drunkards. Yung mga naglalasing. Pastor, masama bang uminom? Nasabihin ng mga lasinggero, sabi ng salita ng Panginoon, uminom ng kaunting alak upang maging hawahan ang tiyan. Yun ang kanilang pinagtatanggol. Eh, naglulo pa sa inyo eh. Lasing eh, di ba? Natutulog sa kanal eh. Tapos sasabihin ka po, parang yung lalaki, di ba? She met a fat lady walking her dog and he was too drunk. Halos hindi siya makalakad. Nung sila magkita ng matabang babae at nakita niya yung maliit na aso, hila-hila, sabi ng lasing, ay, bakit mo hinihila yung imbakoy? Sabi nung matabang babae, tangi! Sabi niya gano'n. Hindi bago yan, aso yan. Hindi ikaw ang kausap ko, yung aso mo. Ang dami talaga. Drunkard, masama yan, yung mga lasinggero, mga kapatid. Revilers, yung mahilig mangutya. Yung mahilig magsalita ng masama. Extortioners. Okay? Now, as you see, verse 9 ng 1 Corinthians 6:9, sabi, even the deceived. Do not be deceived. Why? Parehas lang kayo ng mga fornicators, ng mga idolaters and adulterers. Inahiling tulad. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? And the unrighteous were identified, even the deceived. Kaya nasabi, huwag kayong magpapalinlang dahil ang malinlang ay makasalanan din sa mata at harapan ng ating Panginoon. Do not be deceived. They are also considered as unrighteous. Do not be deceived by honoring, remembering, portraying the image of the devil and his cohorts are clear manifestation of being deceived. Deceived mo na. Di ba? Pinagpamalaki, pinagpaparangalan, di ba? Mukha akong demonyo. Yung ganda na suot ko. Yan. Here we see the gullibleness of many people. They are easily deceived. When you say gullible, madaling linlangin ang mga tao. Kaya sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hosea, my people perish for lack of knowledge. Yung kaya mga taong yon, alam kung ano ang kahihinatnan ng kanilang gawain. Pwede mo bang sabihin, gaya nung iniimbok ng iba sa harapan ng husgado? Di ba? Sasabihin,
hindi ko alam yung batas na iyon. Saying na he is ignorant of the laws of the land. Eh ang batas ng tao, ignorance, di ba? Does not, ignorance of the law is not an excuse, di ba? To be punished. Hindi yung paraan upang ang tao ay ma-exonerate. Now, sabi, ignorance of the law excuses no one. Di ba? Even in the laws of God, ignoring the laws, commands, words of God is nothing but a rejection of His word and truth. It is a rejection of knowledge, not remembering the law of God. Tingnan po natin yung Hosea chapter 4, verse 6. Sige na eh. My people are destroyed. Alam niyo yung ibang ginamit na salita yan? Perish. Yung salitang destroyed, killed. Sila'y nangamamatay for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I will reject you from serving as my priest. Since you have forgotten the law of your God, I will also forget your sons. Tuloy mo pa, kapatid. Verse 7. The more they multiply, the more they sin against me, I will change their honor into grace. Hanggang verse 8, ang tuloy-tuloy yan. Huwag mong sabihin, ignorant ka sa katotohanan. Hindi ka ignorant, hindi mo alam ang katotohanan. Because you refuse to know the truth. And the truth is the Word of God. Hindi ka naman nagbabasa, Kristiyano ka, hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi mo sinasaliksik. Hindi ka nananalangin. Saan ka nakakita ng Kristiyano hindi marunong manalangin at hindi alam ang salita ng Panginoon? Hindi, Pastor, alam ko yung salita ng Panginoon. Ano alam mong verse? Ano yung natandaan? And Jesus wept. Yun lang natandaan niyang verse sa Bible. And Jesus wept. Tatlong salita lang eh, di ba? Ang natandaan niya. Sino ba ang paborito mong artista, action star? Si Arnold Schwarzenegger, di ba? Siya ba? Spell Schwarzenegger. Hindi, bumibiro lang ito. Si Jet Li talaga paborito. Yun lang ang natandaan eh. Yung Jet Li, ang natandaan lang and Jesus wept. And he calls himself as a Christian, and he does not even know how he was saved by God. He does not know his rights and even the promises of God. Ilan ba ang promises ng Panginoon sa Biblia? Ilan? There are more than 6,000 promises in the Scriptures. And how many do you know? Ilan ang alam mo? Yan? Yan nakalulungkot. Sabi, my people perish. Alam niyo ibig sabihin nun? Mga Kristiyano yung tinutukoy na, my people. Mga mananampalataya ang tinutukoy dito. And they do not even know the truth. Because they have rejected knowledge. They have rejected my word and truth. E paano hindi sila makapahamak ang salita ng Panginoon na sulat upang ang tao ay gabayan at patnubayan? Kung may konstitusyon ang bansa, meron din ang mga mananampalataya. May mga batas na dapat sundin. May mga batas na kung saan tayo dapat magpasakop. Ang layunin sa pagbibigay ng Panginoon ng mga batas, utos, salita, prinsipyo, tradisyon, ay upang gabayan ang mga tao na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Bakit sila napapahamak? Kasi hindi ko po alam na bawal palang magkalat. Di ba? Bawal palang tumawid. Hinuli ka ngayon. Di ba? Nasabihin mo ngayon, i-invoke mo, hindi ko po alam yan. Still, huhulihin ka pa rin. Ganon din sa salita ng ating Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, you are ignorant of God's word and laws and ordinances and statutes and commandments and tradition. Hindi mo pwedeng sabihin gano'n. Sabi rito ng Panginoon, malina. That is tantamount to rejection of knowledge that comes from the Word
of the Lord. Kasalanan pa rin yun eh. So ano ang mangyayari sa ganitong uri ng mga tao? They are destroyed for lack of knowledge, ignoring the laws, commands, words of God, and that is nothing but a rejection of His word and truth. It is a rejection of knowledge, not remembering, meaning ignoring, disobeying the law of God. Ephesians 5:6. Let no one deceive you with empty words. The devil is a deceiver, di ba? Deceiving men with empty words. For because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore, do not be partakers with them. So ano naghihintay dun sa mga taong na-deceive? Kasi na-deceive po ako eh. O ano naghihintay sa iyo? Unang-una, hindi ka makakapasok sa kaharian ng ating Panginoon. Nandun ka sa labas ng kaharian ng ating Panginoon. Ang tanong doon, yung ba'y ligtas o hindi? Nasa labas nga ng kaharian ng ating Panginoon eh. So as you read Revelation chapter 20, makikita mo kung sino yung nandoon sa labas ng kaharian ng ating Panginoon. Sila yung mga taong makasalanan. Sila yung mga taong hindi bahagi ng kaharian ng ating Panginoon. Sila yung mga makasalanan. Revelation 22:15, but outside of the kingdom of God are dogs and sorcerers, sexually immoral and murderers and idolaters, and whoever loves and practices a lie. Yun, lie yun. Hindi yun ang truth. That is a lie. Nasaan sila? Nasa labas ng kaharian ng ating Panginoon, and they will never inherit the kingdom of God. Even the rich men and influential people are concerned with their own soul. So that one time they came to Jesus. A lawyer came to Jesus asking him, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" And even a rich young ruler did the same. Came to Jesus hurriedly and asking, "Lord, what shall I do to inherit eternal life?" And even Nicodemus, a Pharisee, a member of the Sanhedrin, had the same question. Although it was not written in that particular part of the scriptures, how he responded, malalaman natin yun ang tanong niya. Verily, verily, I say unto thee, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Verily, verily, I say unto thee, unless a man is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Marvel not that I say unto thee, ye must be born again. Concerned sila sa kanilang kaluluwa, so that they were asking how one can inherit the kingdom of God. And these sinners, including the deceived, they will not be able to inherit the kingdom of God. Sabi rito sa Ephesians 5:6, ano sabi? The wrath of God comes upon the sons of disobedience. Ang buot at galit at paghihiganti ng Panginoon ay kanilang mararanasan. Kaya ang babala sa verse 6 ng Ephesians 5, do not be partakers of them. Ganun ang ating Panginoon, nagbibigay ng babala ng kanyang ipahiwatig sa unang tao, kanyang pag-ibig at pagmamahal sa kanya. Bahagi ng pagpahayag ng pag-ibig ng ating Panginoon is to give him the warning. Genesis chapter 2 from verse 15, 16. Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Binigyan ng babala ng Panginoon. Dahil mahal ng Panginoon ang tao, huwag ka magkakasala. Sumunod ka sa akin. Ang pagsunod sa Panginoon ay pagpapasakop sa Kanya, recognizing Him as the supreme authority of His life. But once you disobey God, that means rebellion against Him. Di ba? Rebellion yun eh. Yun ay kasalanan laban sa ating Panginoon. At ang Panginoon hindi nagkulang. Huwag mong sabihin, nagkamali ka. Huwag mong ituro ang iba. Ininfluensya na ng demonyo. Ininfluensya na ng babae ito na ibinigay mo sa akin. Di ba? Sino ba unang kumain ng bunga? Yung babae. Bakit itinataw sa lalaki
ang kaparusahan sa kasalanan. Because he was the man of the house. He was supposed to be the image of God, the leader of the home. Command responsibility. Mga kapatid, ito ang kahihinatnan ng mga tao na nalilinlang. There is no such thing as innocent sinners. To remember the departed ones, okay lang yun. Uulitin ko, wala akong masama doon. To me. Pero kung ako, siguro sa bahay na lang ako, alam niyo kung bakit. Masikip sa cemetery. Yung huling punta ko dito, pinuntahan namin yung punto ng lola ni Pastora nito. Nakikipagsiksikan kami, ang daming tao. So, pagka nakikipagsiksikan sa maraming tao, alam mo na, di ba? Alam mo na, masakit yun, malinit. Iba't ibang uri ang amoy, di ba? Nung nandun ako sa loob ng sementeryo, umulan ang pagkarakas. Bumaha hanggang tuhod. Ang kulay ng tubig, mamula-mula, mga kapatid. Umaagos na gano'n. Sabi ko, baka madapa ka, makainom ka, tataba ka yan. Malakas mga pagpataba yun eh. Yung tubig galing sa sementeryo. At kung gusto nyo tumaba, mga kapatid, kumuha ka na isang pitchel. Kaya sabi ko, hindi na ako babalik dito. Kasi kung gusto mong alalahanin, pwede mo sa bahay. Kaya lang, ganun tayo, okay lang yun sa akin. Di ba? How can you forget a person who has been part of your life? Remember him or her by going sa kanyang grave. Okay lang yun, di ba? Remember by thinking that he or she is now in the hands of the Lord, that he is alive, and that one day you will see each other in the house of the Lord. Ganun mo siya alalahanin, di ba? Alalahanin mo yung katotohanan na siya'y nasa kamay na ng ating Panginoon. Darating ang pagkakataon na kayo magkikita dahil ang pangako ng Panginoon, di ba? Ang sino mang manampalataya sa kanya'y wapak doon, mapahamak, bagkos magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun ang magandang bagay na alalahanin mo. Hindi yung iniisip mo, itong asawa ko, magdanakaw ito. Hindi na nampalataya sa Panginoon. Pagdarasal ko nga na siya'y maligtas. Wala na yun. Salvation is personal. He has to confess his faith. He has to confess his sins. He has to accept the Lord Jesus Christ as his Lord, God, and Savior. Kaya nakakalungkot isipin, hindi itinuturo yung tama. Dapat ituro yung tama. Okay? Now, we do not remember our departed ones by means of revelries, diba? Feastings. Pag nasa loob ka ng sementeryo, di ba? May mga nagigitara pa yun. Tapos nakatago, kunyari tubig, nung pala marka-demonyo. Kasi ano rin eh, kulay puti, di ba? Nagsasaya sila, di ba? Saya sila. Ang nagsasaya at naluluwa lahat eh, yung kanilang sarili. Siguro kung makapagsasalita lang yung patay, lumayas kayo sa tabi ko, di huwag nyo akong abalahin dito. Kantahan kayo ng kantahan eh, para kayong mga boses niya parang hinahasang gulok eh, di ba? May mga gano'n, di ba? Mahilig sa karaoke. Eh yung tatay nyo ng boyfriend, pagka yung may mga gano'n, talagang mga nagpipilit. Bali ko ang boses kaya siya eh. Tagal kong tinuruan yung baka niya eh, para makakanta na maganda eh. Hindi bali kung gano'n ang boses eh, di ba? Gusto pa natin umawit ulit. Gusto mo umawit ulit eh. Pero minsan yung may mga kumakanta, akala mo dumadaing eh. Akala mo ano eh. Akala mo nahihirapang ano eh. Yung umupo sa inido, matagal na, isang linggo na eh, sumasakit siya eh. Nagpipilit, sasabihin ng tatay, tingin mo, kaya, ang kapal na mukha, di ba? Ganun yung tatay, hayaan mo ng kumanta.
Kaya kinakanta yung ano, My Way.